Kilatisin natin itong sinasabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Siya ay appointed Son of God. So, hinahanapan niya si Manny Pacquiao ng school attendance record. So, ang ating hindi hinihingi mo kay pambansang K, hanapan mo rin si Kibuloy ng kanyang appointment letter mula kay God. So sabi niya, umaangat na tayo sa tinatawag na intelligent democracy. Wow naman, talaga lang ha. O yan ha. In the intelligent democracy. Wow, is there such a thing? Alam na natin ang mga nangyayari pagkatapos nagpa-participate tayo for nation building. Not for the destruction of our country. Gawin mong salita nito yung Kibuloy. Magsalita o manggoyo at mag-utok. Nasa inyo pagpapasya. Kung siya ba ay nagsasalita lang, ibinabahagi niya yung kanyang wisdom, yung kanyang dunong, o siya ay nang-uuto at nangguguyo lang. Itong mga pare at mga madre nagpa-participate nga, pero komunista naman ang kanilang kinakampihan, mga makakaliwa. Pastor Apollo C. Kibuloy, 8 July 2021, Power Life, SMN News. Nakita niyo? Nakita niyo ba yun? Well, linawin natin yan. Kasi, yung komunismo, komunistang bansa na like China. Ano ang pagkakaiba noon at ng ating demokrasyang peke na bansa? Ano pagkakaiba? Meron ba? Siguro mas malupit lang ang China. Kanyang mga mamamayan. Kasi, ang balita dyan yung isang tribo o ethnic group dyan sa China, yung Uyghur. At meron pa isang yung grupo na parang nag-exercise, kalimutan ko. Kinukulong. Mga Muslim yun, kinukulong. Pagkatapos, hinaharvest yung kanilang mga parte, laman loob. Halimbawa, yung kidney, binibenta, siyempre. Puso. Dapat pala mag-donate sila din sa atin ng puso kasi karamihan, hindi man halos lahat hindi man lahat sa ating mga politiko walang puso. Pero good news naman yun. Dahil sila walang mga puso, ligtas sila sa atake de corazon. Diba? Wala nang corazon na atakihin sa kanila. And so, halos walang pagkakaiba No? Pero isa ang common denominator nila. Yung pong komunismo at yung peking demokrasya, lahat yan patungo sa diktadorya. Iyon ang common denominator nila, diktadorya. Unchecked power. Ang meron sila. Well, not legally, pero kumbaga in reality, kasi hawak na nila ang hukuman na may palakasan. Tingnan nyo, ano nangyari kay Deputy Ombudsman Carandang? Hindi sinibak. Inimbestigahan niya ang pangungurakot ng Duterte administration sa Davao. O ngayon, ito pa isa. Sabi ni Kibuloy. Balik tayo kay Kibuloy. Pero bakit yan pang gamitin natin? Ito nila. Next. Yan, di ba? Nako! Nakita niyo, tawa ni Kibuloy. Pinagtatawanan niya lang to. FBI case is latest legal issue faced by Son of God, Kibuloy and followers. Alam niyo ano yung FBI case na ito?
nabuking ng FBI ang modus operandi ni Kibuloy sa United States of America. Meron silang mga ipinoproseso, no, mga pinipeke nila yung application sa passport. No? Noong mga, ewan ko kung saan na pinagkukuha yun, siguro doon sa kanyang kingdom sa Davao. No? So, kinukuha nila na pinadadala sa Amerika, at pagdating sa Amerika, kinukuha nila yung passport. Para sa Middle East lang, para sa Saudi lang. Pag nakuha ang trabaho ng mga yon, halos hindi na nagpapahinga eh. Manlilimos para kay Kibuloy. At ang kanilang, siyempre, front, di ba? Yung mga may sakit ng cancer, pagkawang gawa, alam mo naman, ang mga tao, bilang mga kano, di ba? Malambot ang puso natin sa ating mga kapwa-tao sapagkat tinuutos ang Panginoon Be your brother's keeper. So mag-tribal jury na tayo, talagang matutugunan natin ang utos ng Panginoon to be our brother's keeper. Diba? O ngayon, kapag medyo mahina, manlimos itong kanilang alipin na talaga yun. Nako! Pinagmamalupitan. Verbal at physical abuse ang inaabot. May mga nare-rape pa. No? So, ito pinagdadampot. May opisyal sa doon, dinampot. Diba? Hindi lamang po yan. Si Kibuloy ay akusado din sa kaso na pagpatay kay tribal leader Jagno. Jagno, hanapin. Meron pa siyang child sex ring, Ito, dating miyembro ng KOJC, Kingdom of Jesus Christ, ito di ba? Ay inaakusahan itong evangelist ng pagpapatakbo ng sex ring. Child sex ring. Dating miyembro, Cristina Angeles. Pumunta siya sa Hawaii. Si Cristina Angeles, dating miyembro, noong 2014. Sa isang kuno ay religious visa. Para magtrabaho para kay Kibuloy's KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Siya di umano ay isa lamang sa mga minor de edad na pwersahan na makipag-sex kay Kibuloy. Tapahin niyo. Bukod pa doon, sinabi niya rin na siya din ay sapilitan na to raise money sa pamagitan ng pagbibenta ng manapwa at saka yung Krispy Kreme. Krispy Kreme. Ano to? Hindi ko ito alam. Baka alam nyo. Donuts ito! Donuts pala ito. Sa mahabang oras. Marami ko na inabot ng bata ito. At kapag hindi siya nakapagbenta ng marami, nanunusahan siya. Itong batang ito. Ito, si Kibuloy. Nakulong din ito, briefly, doon sa detention sa Hawaii. Dahil noong February 2018, siya po ay na-discover sa kanyang private plane yung dollars na undeclared, di niya diniklara. At ang halaga ay $250,000. At meron ding mga parte, bahagi ng baril na nakita doon sa kanyang aeroplano. Siguro, mga immigration officer ito, malamang. At ay sinasabi ng federal law, iski dito man sa atin, di ba? Meron ganun din batas Pagka ikaw ay ilalabas mo
ilalabas mo sa United States, sa bansa nila, ang mahigit $10,000, kailangan ideklara mo yun. Kung dineklara ba, magbabayad ng buwis? Lamang, siguro. Kaya ayaw niyang, so magulang, hindi ba siya nalimisa? Ang pagsisinungaling ay isa ring, ano ba ang tawag doon? O, corruption din na maituturing. Kasi yung corruption, maraming kanyan maraming litanya yan di ba? Maraming mga bagay-bagay ang may itinuturing na corruption. At isa lang yung pagsisinungaling. Tawag mo sa sarili mo, Kibuloy. Ito pa, matindi. Pagpatay sa isang tribal leader. Noong 2008, si Kibuloy ay inakusahan, tag, bilang, sa pagpatay kay Dominador Diarog. Diarog. I don't know kung anong correct pronunciation nila doon. Siguro Diarog. D-I-A-R-O-G. Dominador Diarog. Sa Davao City. Etong si Diarog at yung kanyang mga asawa, o yung asawa ni Diarog, ang nag-identify, na itong, hindi na-identify, kanyang tinuran. Sinabi niya na si Kibuloy at yung mga tao ni Kibuloy, matagal na pinagbabantaan itong tribal leader na to na kanyang asawa. Sapagkat, ayaw ng tribal leader na ibenta yung 2 hektarya. Adjacent dun sa kaharian ni Kibuloy, ang kanyang New Jerusalem dun sa Davao. Of course, nag-publish din si Kibuloy ng pinasusubalian niya itong pangyayari ito. Ako di ko rin alam kung ano nangyari sa kaso. Ang nabalitaan ko lang, parang naulinigan ko lang, na itong kaso na ito ay si Kibuloy na napawalang sala. At siyempre, noong 2018, mukhang nag-intercede itong si Colonel Army. Hindi ba siya, nakalimutan ko na rin. Hanapin nyo na lang. Diba? Para magkasundo-sundo na. Kung siguro babayaran na lang nila. Ewan ko. Sinasabi, talagang si Kibuloy din talagang si Kibuloy ang may kagagawan sa pagpatay nito. Hindi ko rin sinasabi na si Kibuloy ay land grabber. Na yung 700 hectare na yon, dali mo na, may karapatan ba siyang magmimiari ng 700 hectares in accordance with our land use law? Wala diba? Napakalaki nun. Sa demokrasya na tayo, mga hari na tayo may karapatan sa lupain. Kaya may batas na nililimitahan kung ilang hektarya lang pwede mong gamitin. Kasi kung sa'yo na mapunta lahat, paano naman yung iba? Paano ako? Ni kapirasong lupa, wala ako Minsan sa kuko, meron. Pero wala ngayon. Di ba? So, hindi ko sinasabi na mamamatay tao si Kibuloy. Hindi ko rin sinasabi na walang kagatol-gatol na siya ay land grabber. Wala pa ebidensya At wala pa din namang final verdict. Final decision ng korte na ganun nga siya. Wala. Ang sinasabi ko lang, gamit ang sentido komon, posibleng mangyari. Posibleng mangyari na bumalik sa dating gawi. Panahon ng araw, riding in tandem ng church and the state. Nag-away-away pa ngayon mga yan Nagpapatayan pa ngayon. May mga obispong pinapatay, may mga hari din napatay. Di ba? Kasi hindi mahuhusga, hindi nila kasunduan kung sino ba talaga ang boss. Di ba? Kasi sabi ng hari, siyempre ako hari.
Hindi, teka muna, sabi ng obispo. Kaya ako nagbabasbas sa'yo eh. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, hari ka na. Ako representante ng Diyos sa lupa eh. Diba? Investiture ang tawag dun eh. So nagpapatayan sila. Diba? So parang bumalik ang Davao. At later on, buong Pilipinas na. Riding in tandem between the church and the state. Unholy alliance lang yan. Sapagkat bawal na eh. Labag na sa saligang batas. Kaya nga meron sa ating saligang batas na proviso eh. Di ba? The separation of powers between the state and the church, or between the church and the state. Yeah? Pero no, para bumalik. No, kaya ko naman sinasabi na pwede mangyari sapagkat alam mo naman kung ikaw ang mayor, no, ha? Kontrolado mo yung piskal. Ha? Binibigyan nyo ng allowances yun eh. Di ba? At pinoprotektahan nyo rin na huwag matanggal sa pwesto kasi nagagamit niya. Pag dinulog, alimbawa ng ano ba yung tribo nila, Kalako, hindi ako nagkakamali, no ha? Nitong si Dominadora Jerome, no ha? Pag dinulog niya sa piskal, tingin nyo kaya sasabihin ng piskal, may probable cause to. Di ba? Di mababatukan siya ni Mayor. Baka pakainin siya ni Mayor ng bala. Ha? Uupos ng sigarilyo. Ngayon, pag halimbawa, nanindigan yung piskal. Ha? Hindi, may probable cause ito eh. Kumusta naman yung judge? Gagalaw kaya? Malamang, kung hindi kayang i-dispatcha kaagad ng judge, no ha? Makapag-invento siya ng mga palusot at mga palusot at mga kasinungalingan, ha? At kung ano-ano pa, baka ilagay niya sa sleeping cabinet. May sleeping cabinet yung mga judge. Complete with lullabies. Para matulog na mahimbing ang kaso. So, tingnan nyo. Nangyari yung pagpatay, 2008. 2018, no ha? Ang napabalita, ang latest na update yan, 2018. Ewan ko kung may bago na. Kasi yung FBI naman, 2020 na yun eh. Pero 2018, nagkukumahog pa lang sila for an out-of-court settlement. Di ba? 2018 na. 10 taon. 10 taon. 2021 na tayo ngayon. So, ibilang na rin lang 10 mga daliri, kamay. Isama na rin natin ang mga daliri sa paa sa pagdidilag. Pero alam mo kung jury justice system ang umiiral sa bansa? Sinisigurado ko sa inyo. Ang kaso natin hindi ito aabutin ng 1 taon. Ito aabutin ng 1 taon. Sa ayaw po natin at sa gusto. Ito po, dahil sa Local Government Code of 1991, inakda ni Tatay Ninos, malangit na ang kanyang kaluya. At syempre, kinatigan din naman ng at least majority ng buong Kongreso, mababang kapulungan at Senado. Kaya naging batas yun. Simula noon, imbis isa lang ang pwedeng maghari-harian, no ha? Lahat na ng mga local executives pwede na ngayon maghari-harian kasi may autonomy yan sila. So, yan ay Federalism 101. Ano ang mangyayari sa ating bansa kapag nakalusot yung federalismo nila? Ang federalismo, katulad din yan ng komunismo. Diba? Ano mangyayari? Ang madalas nilang paduday, Exhibit number 1, United States of America, Federal Form of Government. Federal Republic of the United States of America. Sandali muna. Mga ignoramos sila o nagpapalusot lamang sapagkat ang susi kung bakit number 1 sa buong mundo ang bansa Amerika ay hindi nakapagnanakaw ang kanilang mga iniluluklok sa gobyerno. Kahit ungas pa na katulad ni Trump.
pwede magnakaw. Or well, pwede siya magnakaw, pero mabilis pa sa alas 4 siya mapapanagot ng mga Amerikano mismo. So yun ang susi. Karapatan ng mga kano sa trial by jury na bukod sa naandun na sa original na teksto ng United States Constitution na nilimbag noong 1787, aba, pinalo up pa ito ni George Madison. Si George Madison ang sumulat ng first 19 amendments. 12 lang ang naaprubahan kaagad. Sa 12 na yon, kasama doon yung pang number 2, the right to keep and bear arms. Para saan yun? Unang-una, para protektahan ng mga kano ang sarili nila. Nilang hindi nasasagka ang karapatan na mabuhay. Protection sa sarili. Pangalawa, poproteksyonan nila ang kanilang bansa pag nilusob sila ng kalaban. Pangatlo, magagamit din nila yon kapag ginamit ng ungas nilang leader ang armed forces nila doon. Militar nila. Magagamit nila yung kanilang armas. Nakita niyo yung beauty. So, ang susi, hindi yung federalismo nila, kung hindi yung karapatan ng mga Amerikano sa trial by jury na, ulit ko lang, lalo pang pinatibay sa 5th, 6th, and 7th Amendment. Sa inyo, research nyo. Don't take my word for it. No? Eh so, nakita nyo na. Posible talaga. Posible talaga, although itinatanggi ni Kibuloy na siya may kagagawan. Itinatanggi din ng mayor noon sa Davao na pinoprotektahan niya si Kibuloy. Pero nakita naman natin, sanggan dikit sila, di ba? O, kita mo ngayon, andyan kaagad si Kibuloy para depensahan si Rodrigo Roa Duterte laban kay Pacman. Batay ka muna. Wala ba siya tiwala sa mga bataan ni Pacman? Wala ka ba tiwala kay Sal Panelo? Wala ka ba tiwala kay Roque? At sino-sino pang mga bata ni Digong din sa Malacanang, wala kang tiwala, Kibuloy. O, nakukulangan ka rin. Diba? Eh so, alam niyo na, ano gagawin natin, ha? Mga kaitsapuera. No? Huwag nating tingalain o huwag tayong malulula sa puwersa ng masa. Puwersa ng masang Pilipino. Sa PDP laban. Sa ano pa? Nationalista Party pa ni Villar. Ha? Ano pa? People's Reform Party. Ha? Kasi yung mga yan, wala namang warm bodies yung mga yan. Yung makinarya nila, gamit ang kwarta, magagawa lang nila utuin. Ha? Maring bilhin. Boto natin. Hindi na mari, talaga gagawin nila yan. Ha? Kayaran yung hocus-picus, team hocus-picus sa Comunicoso. Yun ang magagawa nila. Pero yung warm bodies, boto, aba, nasa puwersa ng Itzapuera yun. Nasa atin. So, pinakamalupit na political machinery, tayo. Puwersa ng 99.9% na Itzapuera. At ang unifying factor natin, antindi ha? Antindi. Pagsusulong ng pagpairal ng jury justice system sa bansa. Para magiging tunay tayong boss. Tayo ang may hawak sa batas. Ngayon na may hawak sa batas yung nasa gobyerno na hindi naman dapat. Biro mo, kung hindi ba kagaguhan ito, tingnan nyo. Taga-gobyerno ang nagnakaw. Sila nagnakaw. Ha? Taga-gobyerno din ang nag-iimbestiga. Taga-gobyerno din ang nagpo-prosecute. At taga-gobyerno din ang umuhusga. Eh kung hindi katarantaduhan niya at kagaguhan, ewan ko kung ano tawag yan. Wala na akong alam. Diba? So kunin natin ang batas sa kanilang kamay, lagay natin sa ating mga kamay. Gamit ang sentido komun lang ng pangkaraniwan tao. Kaya nating alamin, tuklasin ang katotohanan. Yun ang trabaho ng juror Diba? So hindi natin kailangan na matayog na pinag-aralan o lalim ng kaalaman sa batas. Bahala na dyan sa mga abogado nila pagdating sa batas. No? Ipaliliwanag nila sa atin bilang mga juror, no? At
Sabihin naman ng judge, ito yung kaso niya. Ito yung batas na maaaring nilabag, section ganito, ito yung parusa. Ang trabaho lang natin bilang mga juror, tuklasin kung sino ang sinungaling, yung nag-aakusa o yung akusado. Katotohanan lang at gamit ang sentido común, kaya natin alamin yun. Diba? Ano? Alam na natin ha, kung ano ang puwersa talaga natin ngayon sa puwera. Na andun sa pagkakaisa. Pagka tayo nagkaisa, kahit na sinong bumangga, giba. Ba't naman tayo hindi magkakaisa? Ang ating unifying factor para sa ating kaligtasan at sa ating kaunlaran. Lahat tayo ha. Hindi lang yung sa ngayon, ilang mga kawatan bantay sa lakay lang naghahari-harian ng yumayaman Sila lang yung ligtas. So, itama natin ang demokrasya. Hindi lamang tayo sa kasalukuyang henerasyon, ang magiging ligtas at maulan ng buhay. Maging yung ating mga kaapu-apuhan sa mga susunod pa sa lahi till His kingdom come. Kaya, dapat lang, juror ka. Kapalipuin nyo lagi na kanta maglingkod, Mr. Juror, 6 Kilatis Lagari. God bless us all. God bless Philippines.